Narinig ko na magaling daw si Jin Fimi sa martial arts. Ngayon, sa wakas, makikita ko na. Cheng Anna? Anong kailangan mo? Dahil naglakas loob kayong nakawin ang mga gamit ng pamilya Peng. Natural lang na panagutan nyo yan. Hindi ka naman siguro ganoon ka inosente. Para isipin na palalampasin ko lang to. Sabi nga nila, mahiyap lumaban ng mag-isa. Ikaw lang mag-isa laban sa aming dalawa. Kung ayaw mong mamatay ng pangit, sumuko ka na. Paano naman ako makakaramdam ng ginhawa kung pinapunta ko kayo rito nang walang nangyari? Bakit ka nakikipag-away? Anong pakialam mo? Umalis ka nga. Huwag mo nang pansinin. Tiogang, sinabi ko na sa'yo, huwag kang uminom ng ganoon karami. Papatayin ko sila. Papa. Kagabi lang, may natanggap akong balita. May 2 tao sa Tangren Street na nagmamaneho ng delivery truck, parang nagtatago. Ang pinakamahalaga, mukhang nasa sasakyan na yon ang mga paninda natin. Ang puting pulbos natin, nandoon. Kilala mo ba kung sino ang dalawang yon? Ang isa ay si Fang Zigang, nagtitinda ng mani sa kalsada. Ang isa naman ay si Elaisi, mula sa bar ng mga crossdresser. Sila na naman. Ang tagal kong hinanap, dito lang pala. Anong gusto mong mangyari? Babalik ka sa akin at sasabihin ko sa'yo. Tara na. Xiao Rao. Qian Qian, Bitawan niyo siya. Xiao Rao. Qian Qian, Xiao Rao. Qian Qian. Bitawan mo siya. Kung hindi, isang sapak ko lang. Patay ka na. Sabi mo, isang sapak mo lang, patay ako. Sige, subukan mo. Sisipain kita. Ang galing. Gusto kong sumabog.
Huwag. Kian Kian. Kian Kian. Sige. Anong nangyayari? Gusto niyang sunugin ang droga natin. Dalhin niyo muna sila. Ilang tao pa ang papatayin ng pamilya Peng bago kayo masatisfy? Tama na ang daldal. May mga tao ni Peng Bai sa labas. Mamaya, umikot kayo at umalis. Paano ka? Ako na ang aakit sa kanila. Nandoon ang babaeng yon. Natakot ako. Baka patayin kanila. Ayos ka lang ba? Kaya pa. Pero yung mga droga, nasunog talaga. May bago na naman tayong kaaway. Sige na, bilisan mo. Kaya mo ba? Punta muna tayo sa klinika. Maliit na bagay lang to kumpara dati. Matulog lang ako, okay na. Anong gagawin natin? Huwag. Tumabi kayo. Ako na. Pakiusap. Tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami. Pakiusap. Umalis ka. Akala mo ba patay na ako? Walang makakaalam sa masama mong ginawa. Bukin yun. Alam mo ba na ang pagkapanggap mong matuwid at pagiging bayani, hindi yan ang pinakamaling ginawa mo. Ang pinakamali ay ang paniniwala mo sa mga kapitbahay na walang utak. Maling paniniwala sa tsismis. Ganyan din ang sinabi ko kay Haring Chiling. Ganyan din ang sinabi ko kay Haring Chiling. Ako, si Peng Jian, sa lahat ng ginagawa ko, karapat-dapat ako sa langit at lupa. Ang nagawa ko, aminin ko. Ang hindi ko nagawa, kahit ipilit nyo, hindi ko aminin. Ipinipilit. May lakas ka ng loob sabihin na hindi namatay ang mga kapitbahay dahil sa droga mo. May nagnakaw ng paninda ko para lasunin ang mga tao. Gusto nilang gawing target ang pamilya Peng. Gawing parang daga sa kalye. Gamitin nyo ang utak nyo at isipin. Sino ang pinakamakinabang dito? Sino? Ang pamilya Jin. Matagal na nilang gustong pabagsakin ang pamilya Peng para mangkin ang buong Tangren Street. Sino ang magduusa sa huli? Kayo, mga anga. Kung hindi ko tinulungan labanan ang pamilya Jin, nilugaw hindi kayo makakain. Ngayon, hindi lang kayo hindi nagkapasalamat. Tinutulungan nyo pa sila laban sa akin. Pero hindi ko hahayaang magtagumpay ang masamang balak nila.
Dahil sa'yo, wala ka ring pagkakataon. Kian, puro ka Diyos at Budha, pero kumapatay ka ng inosente. Hindi ka ba natakot sa ganti ng langi? Sinumang humadlang sa akin, Peng Jian. Kahit si Badha, hindi kayo maililigtas. Umalis ka. Hindi. Kian. Sige, pagbibigyan ko kayong dalawa, mga sawi sa pag-ibig. Salamat. Mga walang silbi, hinayaan nyo silang mailigtas. Hanapin mo agad ang dalawang yon. Kung hindi mo sila mahanap, sila ang mamamatay o kayo. Malinaw na may gustong pumigil sa atin na pumatay at magtago ng ebidensya. Kuya, baka ang pamilya Peng ang kumuha sa kanila? Para ipaalam ang katotohanan at ilantad tayo? Hindi sigurado kung gawa yan ng pamilya Peng. Kung hindi pamilya Peng, sino pa? May natanggap akong balita. Si Jin Fumei nitong mga nakaraang araw. Patuloy na iniimbestigahan ang batch ng puting pulbos na pumasok sa Tangren Street. Aksidente ba yon o sinadya? Malamang nahanap na niya ang koneksyon. Ang babaeng yan, napakapakialamera. Gusto mo bang turuan ko siya ng leksyon? Kumalma ka. Kung si Fumi man o ang pamilya Peng ang gumawa nito, ang pinakamahalaga ay mahanap ang dalawang yon. Papatayin natin sila, tapos lalaruin natin sila ng dahan-dahan. Sabi mo may mahalagang tao kang ipapasa sa akin. Sila ba ang dalawang yon? Sila ang hinahanap mo. Ikaw na ang magtanong sa kanila. Tungkol sa pagkalat ng droga ng pamilya Peng sa Tangren Street, gaano karami ang alam ninyo? Tama na. Kung papatayin mo siya, paano ko pa siya tatanungin? Sila ang dahilan ng pagkamatay ng giyahin ko. Hindi sapat na buhay lang nila ang kapalit. Huwag po. Sasabihin ko na. Kami po ang dalawa. Kami po ang naglagayng pulbos ng gata sa kalsada. Tapos sinabi namin sa mga kapitbahay na nahulog lang yan mula sa truck. Kinuha nila at kinain. Inutusan lang din po kami. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Sino ang nag-utos sa inyo na gawin yan? Binibining Jin, kung sasabihin ko. Ililigtas niyo po ba ang buhay ko? Kung hindi ka magsasalita, papatayin kita agad. Si unang batang amo ng Jin, si ikalawang batang amo ng Jin, si unang batang amo ng Jin. Sila ang may kagagawan lahat. Gusto nila akong ipahamak. Silang talaga ang dalawa. Maraming buhay ang nawala. Para lang ipahamak ka. Ang dalawa mong kuya, basura talaga. Nadawit ang tiyahin mo at iba pa, pasensya na. Ano ang plano mo? Ang dalawa sa kanila ay karapat-dapat mamatay. Pero ang dalawang utak sa likod nito ay hindi dapat palampasin. Dadalhin ko sila pabalik sa harap ni Papa. Ibubunyag ko ang lahat ng ginawa nila. May silbi ba yan? Naniniwala akong magiging patas si Papa. Kung ano ang gusto mong gawin, bahala ka. Ibinibigay ko sila sa'yo. Binibining Jin. Tulungan nyo kami, binibining Jin. Tulungan nyo kami. Tulong! Hindi ba kayo umalis na? Dapat sana. Pero narinig namin na nahuli mo ang dalawang traidor para sa akin. Kaya kailangan naming bumalik para kunin sila. Salamat. Ano? Gusto mong patayin para manahimik? Ito ang opisina ni Papa, wala kayong karapatang gumawa ng gulo dito. Ikaw ang gumagawa ng gulo. Umalis ka sa daan. Apa! Hindi ko hahayaang makabangon ang babaeng yan. Asikasuhin mo siya ng maayos para sa akin.
Ang unang batang amo ng pamilya Peng pala. Tigilan niyo yan. Ano? Nakashoot ka ng parang Black Widow. Napakalungkot mo ba? Gusto mo ng kasamang lalaki, ano? Hindi lang isa ang gusto ko. Gusto kong lahat kayo ang maging libing ni Azu. Ang laki ng gana ng biyuda. Asikasuhin niyo siya ng maayos. Mukhang isa lang ang makakaalis dito ngayon. At hindi yon ikaw. Patayin mo man ako, hindi ka pa rin palalampasin ng pamilya Jin. Mali, ako ang hindi magpapalampas sa pamilya Jin. At isa-isa ko kayong papatayin. Tulad ng mangyayari sa iyo ngayon. Anna, ikaw nga ang gumawa nito. Ang pamilya Jin ang pumatay kay Azu. Kahit buhay ko pa ang kapalit, ipaghihiganti ko siya. Isa-isa ko silang papatayin. Papatayin. Huwag kayong mag-alala. Ako, si Cheng Anna, lang ang gumawa nito. Kung gusto ng pamilya Jin na maghiganti, direkta silang lumapit sa akin. Ako ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Hindi ko kailanman idadamay ang pamilya Peng. Bihira ang ganyang pagmamahal at katapatan mo kay Azu. Kung sakaling hanapin ka ng pamilya Jin para pagbayarin, hindi ako mananahimik. Ang problema mo ay problema ko. Salamat. Bago ako umalis, pwede ko ba kayong tawaging lolo at lola? Naman, hangal na bata. Dati, mali ako. Pakiramdam ko, malas ka at ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Azu. Ngayon ko lang nalaman na hindi nga nagkamali si Azu. Ang pamilya Peng ay nagkaroon ng napakabuting manugang na tulad mo. Paano ko naman hahayaan na bumalik ka sa Amerika? Lola, ibig mong sabihin, pwede akong manatili dito, ipaghiganti si Azu, at labanan ang pamilya Jin kasama kayo? Kung hindi ka naman tutol, manatili ka na lang asamahan kaming dalawang matanda. Nandito ako. Walang sinuman ang mga ngahas na galawin ang manugang ng pamilya Peng. Salamat, Lolo. Salamat, Lola. Anna, siguro pagod ka na ngayon. Umakyat ka na, maglinis at maggahinga. Ako na ang bahala dito. Sasama ko sa'yo sa itaas. Halika. Isa-isa lang, huwag magmadali, lahat kayo ay makakakuha. Papa, tingnan mo kung gaano karaming kapitbahay ang nakapila. Patunay na mahal ng mga tao ang pamilya Jin. Bigas lang ang kailangan namin. Hindi pwede. Kung gusto mo ng bigas, kailangan mong kumuha ng badge. Isusuot mo agad. Sides. Isusot. Salamat. Salamat. Bakit ang dami? Mga tao na naman ng pamilya Jin. Ang laki ng palabas na yan, para lang mapasika.